Magandang araw, Kuya Chris. Isang karangalan po sa akin na maging bahagi ng inyong channel at natutuwa po ako at nasasabik na mapakinggan ang kwento ng aking totoong karanasan tungkol sa mga aswang. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Ador. Nakatira kami sa barangay Sumag. Ito ay isang malayong barangay na matatagpuan sa timog silangan na bahagi ng Bacolod. Ang Sumag ay kilala sa maaliwalas na mga bukid, dalampasigan at bundok. Ang mga kagubatan noon ay luntian pa at hindi pa masyadong naaabuso ng tao. Tulad ng iba, naninirahan kami dito bilang isang simpleng pamilya na binubuo ng aking mga magulang at 2 nakababatang kapatid. Ang aming baryo ay tahimik at mapayapa. Tila hindi nababagabag ng mga problema at alalahanin ng mundo. Subalit sa likod ng aming tahimik na kapaligiran, nakatago ang mga misteryong hindi kayang maipaliwanag ng kahit sino. Mula nung bata pa ako, naririnig ko na ang iba't ibang kwentong pinagpapasapasahan sa aming purok. Kwentong puno ng kababalaghan, kahindikan at pangyayaring magbibigay takot sa mga makakarinig. At ang paborito kong kwento ay ang tungkol sa mga aswang. Sabi nila, tuwing ang buwan ay kulay pula at ang mga bituin ay maliwanag, ang mga tao ay labis na nag-iingat para maiwasan ang mga nilalang na mukhang tao, subalit may kakayahang magbago ng kanilang tunay na anyo. Mga nilalang na umiinom daw ng dugo ng tao at gumagala sa kalaliman ng gabi. Isa sa mga natatanging alamat ng mga matatanda noon ay ang tungkol sa alamat ng purok ng mga aswang. Isang lugar sa gitna ng kagubatang pinaniniwalaang malapit lang sa aming baryo. Dito raw nakatira ang grupo ng mga aswang. Mayroong mga nagpapatunay na totoo ang kwento. Pero ayaw naman nilang sabihin ng eksaktong kwento kung paano nila ito natagpuan. Sabi pa ay huwag na daw gambalain ang mga ito dahil hindi naman sila naghahasik ng lagim. Subalit, dahil malapit sa aming lugar ang pinag-uusapang purok, labis kaming pinag-iingat ng mga matatanda. Walang nagpapagabi sa daan. 6:00 pa lang ay naroon na kami sa aming mga kubo at gumagawa ng mga seremonyas o maaaring tawaging salamangka na pinaniniwalaang nakapagpapalayo sa mga kahit na anumang uri ng mga aswang. Naguhugas kami ng aming mga paa ng tinunaw na asin at sinusuot ang mga anting-anting sa aming leeg. Naglalagay din kami ng mga bawang sa pinto at nakabaligtad na walis tingting bilang pantaboy. Subalit noong taong 1976 ay naranasan ko sa unang pagkakataon ng isang kakilakilabot na engkwentro sa ganitong mga nilalang. Binatilyo pa lamang ako noon at hindi ko talaga ito makalimutan. Malaki at kulay dugo ang buwan sa kalangitan noon. Inabot ako ng dilim mula sa pamamasyal sa isang barkada sa kabilang barangay. Dahil kapanahunan noon ng aking kabataan, ay naging pasaway din ako ng konti sa aking mga magulang. Mapusok sa bawat bagong mga karanasan at nag-e-enjoy kasama ang aking mga kaedad.
Inihanda ko nga po ang aking tenga sa mahaba-habang sermon ni inay dahil sa aking paglalakwatsa. Pinuno ko pa ng hangin ang aking dibdib at ilang buntong hininga ang aking pinakawalan bago ako dahan-dahang pumasok sa aming tarangkahan na gawa sa kawayan. Subalit, natigilan ako sa aking sanay paghakbang nang may mapansin akong isang maitim na anino na biglang bumalikwas mula sa madamong bahagi sa gilid ng aming kubo. Isang porma ng pagkilos na alam kong hindi normal para sa isang tao. Mabilis itong kumikilos paikot ng bahay namin. Ang ginawa ko, nagkubli ako sa puno para mapagmasdan ko ang kanyang ginagawa. Nabuhay ang kuryosidad ko kung anong klase ng tao ba ang makakagawa ng kanyang ikinikilos. Naalala ko pa, Kuya Chris, yung lakas ng binundol ng labis na kaba at takot ko. At kapag bumabalik ito sa aking alaala, ay pinagpapawisan ako ng malamig at parang lumalaki ang ulo ko dahil sa takot. Unang beses akong makakita ng aswang. Nang akmang susugod ang aswang patungo sa aming tahanan, subalit hindi ito napansin ng sinumang nasa loob maliban sa akin. Nag-alala ako dahil bukas pa naman ang pinto namin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Papasok o lalaban. Nagdadalawang isip ako. Habang sa loob ng bahay, ang aking mga mahal sa buhay ay walang kamalay-malay sa peligrong nakaambak. Mabilis ang tibok ng aking puso. Subalit mas pinili kong ilabas ang aking tapang at determinasyon. Tumakbo ako patungo sa bahay. Isinisigaw ang pangalan ng aking mga magulang. Naging mabilis ang mga pangyayari. Hindi ako matigil sa kakasigaw na mayroong aswang na umaaligid sa bahay namin. Lumabas ang aking ama, bitbit ang itak. Sumunod na rin si inay na hinahaplos-haplos ang tiyan. Narinig ko ang aking tatay na nagmumura habang iwinawagayway sa hangin ang bitbit nitong itak. Sinisigaw niya na kilala daw niya ang aswang at binalaan ito na sasabihin sa lahat kung sino siya kung itutuloy nito ang masamang balak sa aming pamilya. Sa kabutihang palad ay segundo lang paglabas ni itay ay naglaho na ang aswang na parang bula. Pumasok na kami sa aming kubo at habang inaakyat ang bawat baitang ng aming hagdang kahoy ay nakikiramdam pa rin kami sa paligid. Tahimik na ang gabi, pero sa loob ng bahay namin ay walang tigil na sermon ni itay at inay ang naging ingay sa katahimikan ng paligid. Sinabi sa aming magkakapatid na hindi na dapat maulit ang ganong pangyayari. Tandang-tanda ko ang galit ni itay noon sa akin dahil sa katigasan ng aking ulo at labis na pakikipagbarkada. Totoo naman yon, kaya naisip kong hindi na rin talaga ako uulit na magpapagabi sa labas. Inanunsyo din sa amin ang pagdadalang tao ni inay para sa ika-4 naming kapatid. Naisip ko tuloy na baka yon ang sadya ng aswang. Lumipas ang ilang buwan, araw na lang ay makikita na namin ang aming bunso. Ako pa nga ang nagpaplano na Edith ang ipapangalan sa kanya. Subalit hindi namin akalaing sa hindi inaasahang trahedya mauuwi ang lahat. Umalis si ama noon para sunduin ang manghihilot. Manganganak na kasi si inay. Sumasakit na ang tiyan niya noon. Kabilin-bilinan ni itay na bilang panganay ay ako ang punong bantay sa bahay.
Medyo malalim na rin ang gabi. Wala naman kaming magagawa dahil sa oras na yun yata gustong lumabas sa mundo ni Edith. Pero ilang sandali lang pagkaalis ni Itay ay bigla kaming ginambala ng isang malakas na tunog ng pagaspas ng tila malalaking pakpak ng ibon. Paikot-ikot ito sa aming kubo. Malakas ang tunog nitong wakwak. Umalis ako saglit sa tabi ni Inay at sumilip sa aming munting bintana. Binuksan ko ito ng bahagya para makita kung ano ba ang naririnig namin na nanggagaling sa labas. Pagkalipas ng ilang sandali ay may nakita akong parang dumapong anino ng isang malaking ibon sa puno ng niyog, malapit mismo sa aming tarangkahan. Pero anino lang yon. Pilit kong inaaninag kung mayroong katawan ng ibon, pero wala. Humina ng humina ang tunog at nakampante ako dahil akala ko ay lumipad na rin ito palayo. Subalit, mali ako. Natakot ako nang marinig ko si Inay na umuungol na sa labis na sakit. Aray siya ng aray. Tumakbo ako para tingnan siya at daluhan. Hawak niya ang kanyang tiyan at nakita kong nabasa na ng dugo ang kanyang palda. Tinatanong niya ako sa pagitan ng kanyang pag-iyak at higbi kung dumating na daw ba si Itay. Sabi ko wala pa. Humihiyaw na sa sakit si Inay at hindi ko alam ang gagawin ko noon dahil wala pa naman akong muwang sa mga ganoong sitwasyon, lalo na sa pagpapaanak. Makalipas ang ilang sandali, dumating na si Itay kasama ang manghihilot. Subalit hindi pa man sinisimulan ni Aling Melba ang pagpapaanak ay may narinig kaming kaluskos sa ilalim ng aming kubo. Para bang may naghuhukay at tunog ng isang baboy na ngumangasab ng pagkain. Umaalingasaw din ang hindi maipaliwanag na masangsang na amoy. Agad na sumigaw si Aling Melba na mayroon daw aswang. Mabilis na lumabas si Itay. Bitbit muli ang kanyang itak. Sumunod naman ako sa kanya. Nakita kong mayroon ngang baboy sa ilalim at ang uso nito ay puno ng dugo. Muli naming narinig ang mahinang huni ng wakwak. Doon ay napamura si Itay at ang sabi niya may malapit na aswang. Ganun daw yun. Mapanlin lang ang mga aswang na wakwak. Maliban sa kaya nilang magbago ng anyo ay mayroon silang tila mahika na kayang manipulahin ang pandinig ng isang tao. Ang sabi pa ni Ama, ang malakas at tila malapit na huni, ang ibig sabihin daw nito ay malayo pa ang Panginoon nitong aswang. Subalit kapag tila papalayo na ang tunog, tiyak na nasa paligid na ang aswang at naghihintay na lang ito ng pagkakataon para makapanila. At may hinala kaming aswang, ang baboy na nasa ilalim ng aming kubo. Hinabol namin ang baboy na yon pero mabilis itong nakatakbo at nakapagtago. Hindi na rin namin sinundan at ayaw na rin ni Itay na lumayo kami sa kubo dahil nag-aalala na siya sa kalagayan ng panganganak ni Inay. Nakita naming hawak na ni Aling Melba ang isang sanggol na babae. Subalit sa kasawiang palad, tila wala na itong buhay. Tinitigan ni Aling Melba si Itay. Sinabi nitong hindi raw totoong sanggol ang nasa aming harapan. Malakas daw ang pakiramdam niya na buhay pa si Edith. Labis akong naguluhan noon sa aking mga narinig. Pero sa dami ba naman ang nasaksihan kong kababalagan, tila kahit anong kwento ay maaari ko ng paniwalaan.
Ang sabi pa ni Aling Melba, bukas daw bago sumikat ang araw ay ihagis namin sa bintana ang sanggol. Makikita daw namin ang tunay nitong anyo. At sa pagbubukang liwayway ay ginawa namin ang seremonyas. Mula sa aming bintana ay inihagis ni Itay ang bangkay ni Edith. Malinaw sa aking alaala ang karanasang yon. Totoo nga, hindi nagsisinungaling si Aling Melba. Bagamat mukha pa rin namang tao ang sanggol, ay parang sobrang tigas at itim na nito pagkabagsak sa lupa. Magaspang din ang balat na parang sa balat ng kahoy. Nakakuyom ang palad ni Itay at nasambit niya na maghihiganti siya at ibabalik si Edith sa amin. Mabilis na kumalat ang kwento tungkol sa naging engkwentro namin sa mga aswang. Dahil dito, marami sa aming mga kababaryo ang nagsuwestyon na puksain na agad ang mapaminsalang pag-atake ng mga aswang. Marami rin ang nagboluntaryo na sumama para sumugod sa purok ng mga pinaniniwalaang aswang. May nagsabi kasi na baka sinisimula na ng mga ito ang pagkakalat ng lagim at ayaw nilang lumala ito, kaya naman dapat na raw tapusin kaagad. Sumama po ako noon sa kanilang lakad. Pero sa totoo lang po, nag-aalangan din ako sa aming pagsugod. Purok yon ng aswang. Ibig sabihin, marami silang nakatira doon. Kakayanin nga ba namin ang puwersa nila? Pero dahil sa napagtanto kong madami naman kami, ay mas nananaig ang kuryosidad ko na matuklasan kung totoo nga ba na may purok ng mga aswang dito sa Bacolod. Habang naglalakbay kami sa madilim na daan, nararamdaman ko ang lamig ng hangin sa aking balat. Ang matataas na mga damo at malalabay na sanga ng mga puno na tila kumakaway. Ang huni ng mga panggabing hayop ay ang labis na nakapagbibigay ng hilakbot at pagsisisi noon sa akin na sana'y hindi na lang ako sumama. Subalit wala akong ibang mapagpipilian kundi patuloy na tumulak pataas tungo sa madilim na bahaging yon ng kagubatan. Hindi rin naman talaga ako sanay sa labanan, pero pinatatapang na lang ako ng isiping nais kong iganti si Inay at maibalik sa amin si Edith ng buhay. Sa magkabila kong kamay ay hawak-hawak ko ng mahigpitang binasbasang punyal at pangontra. May kwintas din akong bawang bilang pananggalang laban sa anumang kasamaan na maaaring sumalubong sa amin. At saka kasama naman din namin si Kate Myong sa pagsugod. Kilalang isang mahusay na albularyo sa aming puok. Naniniwala ang mga taga roon sa amin na bihasa sa pakikipaglaban sa aswang ang matanda, lalo na ng kabataan nito. Ayon sa kwento, buong buhay niya ay inilaan sa pag-aaral ng mga sinaunang sumpa at pamamaraan para malunasan ang salot na dala ng mga aswang. Simula pa nung kabataan niya ay ipinamana daw sa kanya ang isang mahiwagang gamit na kailangan bago lumaban sa mga aswang. Ito ang tinatawag nilang balaud. Isang kutsilyo na nabalot ng mga sumpa at ritual upang maging mas matalas at malakas kaysa sa karaniwang sandata. Medyo mainit din ito kapag hinahawakan. Subalit hindi lamang ang balaud ang bitbit ni Kate Myong. Mayroon din siyang dala na maliit na garapon na puno ng lupa at halaman. Tinawag niya ito bilang lunas ng kaluluwa. Bago kami sumugod ay inilubog muna doon ang balaud. Sabi niya, sa tulong nito ay magiging malakas ang pakiramdam ng may hawak ng sandata
at madali nitong makikilala at makikita ang aswang na pinupuntiriya kahit ilang beses pa itong magbago ng anyo. Anumang nilalang na masugatan ng balaod ay mawawala ng kapangyarihang magbalat kayo. Ipapakita nito ang totoo nitong anyo bilang isang tao. Samantala ang lunas ng kaluluwa ay isa ring panlunas sa pinsalang mula sa kaaway. Tulong din ito para mabasa ang galaw ng mga aswang at malaman ang tamang oras at sandali ng kanilang pagsugod. Samantala sa bawat minutong dumadagdag sa aming paghakbang ay tila dumadalas ang mga kakaibang tunog na aming naririnig. Ang mga kalansay ng iba't ibang hayop at ang mga bakas ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan sa paligid ay tila nagsasabi sa amin na papalapit na talaga kami sa purok ng mga aswang. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Hawak ang aming mga sulo. Unti-unti ay nilalamon na ako ng takot na sumasanib sa aking dibdib. Ilang sandali pa'y narating na namin ang isang madilim na bahagi ng kakahuyan, kung saan sinasabing matatagpuan ang tarangkahan patungo sa purok ng mga aswang. Ang mainit na hanging nagmumula rito ay tumatagos sa aking balat. Sobrang tahimik sa puok na yon. Ultimo mga kuliglig ay wala na kaming naririnig. Sinimulan ni Katemyong ang ritual na itinuro pa din sa kanya ng kanyang mga ninuno. Ipinahagis niya sa hangin ang naorasyon ng asin bilang panimulang pangontra. Nagsimula na ring banggitin ng mga sumpa. At sa pagbukas ng tarangkahan, ay nasaksihan namin ng mga tahanang parang may nagliliyab na malaking sigarilyo sa bubong. Hindi kami nagpatinag. Natatakot na rin ako noon, pero dahil sa determinasyon kong mabawi si Edith sa kamay ng mga ito, ay hindi ako nagpadaig sa dagang unti-unting nabubuhay sa aking dibdib. Ilang minuto pa ang lumipas. Sa maniwala ka't hindi, ay sumalubong sa amin ng 3 malalaking aso na pula ang mata. Umaangil ang mga ito at labis ang paglalaway ng kanilang mga bibig. Isang matandang babae ang lumabas mula sa bahay na nasa bungad. Nakasuot ito ng puting duster at may kwintas na palamuting hugis buwan sa maputi nitong leeg. Tila naalimpungatan ito mula sa mahimbing na pagkakatulog. Galit na galit itong nakatitig sa amin. Isang hiyaw ang pinakawalan niya. At tinatanong kami kung ano ang aming sadya at kung bakit sa kalaliman ng gabi ay ginagambala namin ang kanilang pamamahinga. Tumugon si Itay sa kanyang hiyaw at sinundan ito ng malakas ding hiyawan ng aming mga kasamahan. Inihanda na namin ang aming mga dalang sandata upang makasabay sa paparating na laban. Lumiwanag ang bawat kabayan sa purok. Lumabas ang mga lalaki. May bitbit na rin silang mga gulok at panangga. Sinimplihan ko ang pagsulyap kay Katemyong. Hindi ko alam kung tama ba ang nakikita ko o namamalik mata sa tugon nito sa sitwasyon. Nakatayo lamang ito at nakatitig sa matandang babae. Tahimik lamang ito at tila lumuwag pa ang pagkakahawak sa dalang balaod. Hindi ko alam kung luha yung pumatak mula sa kanyang mga mata sa pagkakataong iyon. Akmang susugod na ang mga kalalakihan mula sa kanilang panig. Subalit, sinaway sila ng matandang babae. Bagamat mas marami ang aming bilang ay hindi sila nag-atubiling ipagtanggol ang kanilang lugar. Marami-rami rin ang naging sugatan. Si Katemyong ay tulala pa rin kaya mabilis kong inagaw mula sa kanyang kamay ang balaod.
wala akong naramdamang init. Gayong ang sabi niya'y kanina ay mainit daw ito kapag hahawakan. Tumingin ako sa aming mga kalaban. Wala rin akong nakitang kakaiba sa kanila. Mga normal na tao sila. Ni hindi naman sila nagbabalat kayo o nagbabago ng anyo. Maliban sa mga aso, nang masinaga ng mga ilaw ng sulo ay normal na aso na lamang sa aking paningin. Sa gitna ng kaguluhan ay sumigaw muli ang matandang babae at binalaan na kaming umalis. Matalim ang titig nito kay Katemyong. Nagpakiramdaman ang bawat grupo at sa pagkakataong ito ay narinig ko ang tinig ni Katemyong. Nagaya na itong umuwi. Wala raw doon ang sadya namin. Wala roon si Edith at mas lalong hindi daw aswang ang mga taong naninirahan sa purok ngayon. Labis na pagtataka at pagkadismaya ang naramdaman ng mga kasamahan namin, lalo na si Itay, dahil inaasahan niya talaga na mababawi namin si Edith. Pero false alarm lang pala ang lahat. Unti-unting kumalma ang paligid. Maaaring tama si Katemyong. Naniwala ako sa kanya dahil wala naman din akong nakita nung hawak ko ang balaod. Mapayapa naman naming tinahak ang madilim na daan pababa sa aming baryo. Kinabukasan ay inilibing na namin si Edith. Masakit ang mawala ng mahal sa buhay, pero sinikap naming tanggapin ang naging kapalaran niya sa mundo. Pinaniwala namin ang aming mga sarili na isang masamang bangungot lamang ang nasaksihan namin ng gabing kunin sa amin si Bunso. Tapos na. Hindi na namin mababawi ang buhay ni Edith. Sa paglipas ng mga panahon, Kuya Chris, ay naging tahimik na ang aming lugar. Nakapag-asawa na rin ako at may sarili ng anak. Pero hindi pa rin ako matahimik at hindi ko mapigilang mabahala, lalo na nang matuklasan ko ang sekreto ni Katemyong. Mga detalye ito tungkol sa kanyang buhay. Natuklasan ko ang isang misteryoso at pambihirang kaugnayan ni Katemyong sa mga naninirahan sa purok ng mga aswang. Sa hindi sinasadyang pagkakataon mula sa kanyang tahanan ay nakita ko ang ilang kwintas na tulad sa suot ng matandang babae sa purok na iyon. Mga talaan at mga libro tungkol sa kanilang pinagsaluhang relasyon ni Katemyong nung kabataan pa nila. Ang kanyang talaan din ay nagpapakita ng mga pangalan ng mga aswang at mga impormasyon tungkol sa kanilang mga naging pagkilos. Kasama rito ay ang mga lugar na kanilang pinagtatambayan at mga pangalan ng mga nawawalang tao sa buong bayan noon na kadalasan ay kanila umanong naging biktima. Ito ang naging patunay na ang lahat ng mga alamat noon o kwento ay tunay pala. Dahil sa pag-ibig pa rin ni Katemyong sa naging katipanang siyang naging dahilan para pagtakpan niya ang mga ito. At paniwalain kami sa isang kasinungalingan. Ang mga libro naman ay puno ng mga orasyon na magagamit para sa proteksyon laban sa mga aswang. Dito ko rin nalaman na si Katemyong ay totoong kalaban ng mga aswang noong kabataan niya. Siya ay tumutulong din sa mga naulila at namatayan na mga pamilya sa aming bayan. Subalit naganap na ang bawal na relasyon ng magtagpo ang landas nila ni Leticia. Kinausap ko ng masinsina ng matandang albularyo. Inamin niya sa akin ang totoo at ang dahilan kung bakit siya nagsinungaling ng gabing yon. Ipinahayag niya na asawa nga niya ang matandang babae na unang humarap sa amin. At inamin din niyang totoong aswang ito, pero ayon sa kanya,
ay nagbago ito ng landas at nagkaroon ng kabutihan sa puso. Sila ay nagmahalan at nabuo ang isang pamilya. Gayunpaman, dahil sa mga tradisyon at paniniwala ng mga aswang, hindi sila tinanggap ng kanilang kultura. Sa harap ng mga mata ng ibang aswang, si Katemyong ay isang sumpa at pinayuhan si Leticia na huwag nang ipagpatuloy ang kanilang pag-iibigan. At kung tatanggi sila, ay hindi sila mangingimi na kitilin maging buhay ng kanilang mga anak. Dito na nagdesisyon si Katemyong na iwan ng puok ng mga aswang at tumira ng tahimik sa aming nayon. Wala na siyang naging balita sa pamilya mula noon. Ayon kay Katemyong ay hindi naman sa pinuntahan namin noon dating nakatira ang mga taong iyon. Marahil ay ito lamang ang nilipatang lugar ng mga ito. Hindi raw niya inaasahan na malapit lang pala sila sa kanya. Sa totoo lang ay naawa ako kay Katemyong. Buo sa pangunawa ko na ang kanyang puso ay labis na nangungulila sa pagkakawalay sa kanyang mahal sa buhay. Alam ko, mula noon, wala siyang hangad kundi ang protektahan sila sa pamamagitan ng kanyang paglayo at pagsisinungaling naman sa aming mga kapurok. Hindi na rin ako nag-usisa sa kanya kung bakit hindi siya sumubok na kausapin ng asawa nang kami nasa purok ng mga aswang. Matagalang naging pag-uusap namin ni Katemyong at sa paglipas ng oras ay napagpasyahan niyang ituro sa akin ang kakayahan niya tungkol sa pagpatay ng mga halimaw at panggagamot. Naniniwala kasi siya na baka kung sakali ay hindi naman lahat ay katulad na nga ni Aling Leticia na handang magpakabuti para sa pag-ibig. Mayroon din talagang masasama na ayaw talikuran ang kasamaang nakagawian bilang mga nilalang ng dilim. Sa huling bahagi ng aming pag-uusap ni Katemyong ay hinawakan ko ang kanyang kamay at ipinangako na magsisikap akong ipagpatuloy ang kanyang adhikain. Nagnais akong patuloy na matuto, hindi lamang para sa aking sarili kundi para sa lahat ng mga taong nagdudusa dahil sa mga aswang at sa iba pang nilalang na nananakit ng mga walang kalaban-labang mga individual. Ako na ngayon si Kaador, Kuya Chris. Kilala na bilang isang magaling na albularyo na gumagamot sa iba't ibang karamdaman dito sa aming baryo. Marami ang dumarayo dito para magpatingin. Naging sumbungan din ako ng lahat kapag mayroong napapansing kakaibang nilalang na pagala-gala sa madidilim na lansangan sa aming purok. Subalit bilang pagtanaw ng utang na loob kay Katemyong, ay pinilit kong panatilihin at pakalmahin ang loob ng mga tao sa lugar namin sa tuwing ninanais ng mga itong guluhin ang tahimik na pamumuhay ng mga taong nakatira sa pinaniniwalaang purok ng mga aswang. Para sa akin ay wala namang malakas na ebidensyang sila ay naghahasik ng kilabot at kaguluhan. Kaya mas nanaisin kong hayaan na lang sila doon at kami na may ipagpatuloy na lang ang pamumuhay ng tahimik at matiwasay. Hanggang dito na lamang po at taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong pagtugon na basahin ang aking karanasan doon sa purok ng mga aswang, dito mismo sa aming barangay sa Bacolod. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nakinig. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay sa channel na ito. At mapagpalang araw po, Kuya Chris. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Roque. Itong kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari po ito sa aming probinsya sa Nueva Vizcaya.
Nang mga panahong yon, ay namamasukan ako sa isang karinderya. Sa unang araw ko sa karinderya, ramdam ko kaagad ang kakaibang himig ng lugar. Malayo ito sa ingay at sigla ng syudad. Tahimik, malamig, at tila may bumabalot na misteryo. Mag-ingat ka, Roque. Babala ng aking tiyuhin nang ako'y magpaalam na. Hindi ko gaanong pinansin ang kanyang sinabi. Sa isip-isip ko, trabaho lang naman ito. At ano ang dapat katakutan? Pagpasok ko ay sinalubong ako ng aming amo na si Aling Sisa. Payat at mahaba ang buhok na halos natatakpan na ang kanyang muka. Roque, sa likod ka muna. Huwag kang pupunta sa kusina kung hindi kailangan, ha? Utos niya sa akin. Tumango na lamang ako. Bagaman may bahid ng pagtataka sa aking isipan, ano nga ba ang meron sa kusina? Habang naglilinis ako sa likod, napansin kong kakaiba ang pag-iwas ng mga tao rito. Hindi sila nag-uusap-usap, at kung magkatinginan man, tila may lihim na hindi maaaring mabunyag. Lalong lumakas ang kutob ko na may kakaiba sa lugar na ito. May amoy din akong naaamoy na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Hindi ito amoy ng karaniwang lutuin. Masangsang at tila ba'y nakakasulasok. Mabilis lumipas ang oras sa dami ng aking ginagawa. Napansin ko ang pagdating ng mga suki. Lahat sila ay tila may kakaibang interes sa mga pagkaing inihahain. Masarap talaga dito. Sabi ng isang matandang babae habang kumakain ng bulalo. Tumingin siya sa akin, ngumiti at nagpatuloy sa pagkain. Nang maghapunan, hindi ako tinanggap ni Aling Sisa na kumain kasama nila. May baon ka naman, di ba? Tanong niya. Tumango na lamang ako. Kumain ako mag-isa sa likod. Habang pilit na iniisip kung ano nga ba ang sekreto ng karinderyang ito. Hindi ko mapigilang magtanong sa aking sarili. Ano nga ba ang tinatago nila? Bakit bawal pumunta sa kusina kung hindi kailangan? At bakit tila may takot sa mga mata ng mga kasamahan ko? Sa pagtatapos ng araw, hindi ko na napigilang magtanong sa isa sa mga kasama ko. Kuya, bakit po bawal pumunta sa kusina? Tanong ko habang nagliligpit kami ng mga gamit. Tumingin siya sa akin. Tila ba sinusukat kung dapat ba niyang sabihin ang totoo. Basta, Roque, sundin mo na lang ang utos. Para sa ikabubuti mo rin yon. Sagot niya. Sabay talikod at mabilis na lumakad palayo. Habang naglalakad ako pa uwi, hindi ko mapigilan ang aking isipan sa pag-iisip kung ano nga ba ang misteryo sa likod ng karinderyang ito. Ang mga babala ng aking tiyuhin, ang kakaibang pag-uugali ng mga tao, at ang patakaran na tila ba'y may itinatagong lihim. Mag-ingat ka, Roque. Paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan ng mga salita ng aking tiyuhin. Sa gabing iyon, hindi ako agad nakatulog. Punong-puno ng tanong ang aking isipan. Ano nga ba ang itinatago ng karinderyang ito? At bakit ako napunta rito? Sa unang araw ko pa lamang, ramdam ko na ang bigat ng mga katanungang ito. Ngunit sa kabila nito, kailangan kong magpatuloy. Kailangan ko ang trabahong ito. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, sisikapin kong maging mas maingat at mapagmasid. Marahil, sa paglipas ng mga araw, mabubunyag din ang mga lihim na bumabalot sa karinderyang ito. Sa aking ikalawang araw sa karinderya,
mas lalo kong naramdaman ang kakaibang kapaligiran dito. Mas maaga akong dumating kaysa sa nakagawian. Umaasang masasagot ang ilan sa aking mga katanungan. Subalit tila mas lalo lamang nadagdagan ang aking pagtataka. Habang naglilinis ako sa paligid, napansin ko ang kakaibang iwas ng mga kasamahan ko. Tila ba sila ay may tinatagong sekreto na hindi maaaring malaman ng sino man, lalo na ng isang baguhan katulad ko. Pilit kong hinanap ang aking kasamahan na kinausap ko kahapon. Subalit wala siya. Hindi siya pumasok. O baka hindi na pumasok. Sa kainitan ng araw, nang aking linisan ng paligid ng kusina, nasalubong ko si Aling Sisa. "Roque, huwag kang mag-osyoso. Gawin mo lang ang trabaho mo." Seryoso niyang sabi. Tumango na lang ako, bagamat may bahid ng takot at kuryosidad sa aking dibdib. Napansin ko rin ang hindi pangkaraniwang amoy na nagmumula sa kusina. Masangsang at tila ba'y may halong amoy ng lupa at bulok na karne. Sa tuwing bubukas ang pinto ng kusina, saglit itong sumisingaw. Subalit mabilis ding nawawala. Ano nga ba ang nangyayari sa loob ng kusinang iyon? Sa tanghalian, habang naglilingkod ako sa mga suki, may napansin akong kakaiba sa kanilang mga mata. Tila sila ay may hinahanap o inaasahan. Isang matandang lalaki, habang kumakain ng dinuguan ay may kakaibang ningning sa mata. Tila siya'y lubos na nasisiyahan, hindi lang sa pagkain, kundi sa isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Napagdesisyonan kong magtanong sa isa pang kasamahan. "Manong, bakit kakaiba ang mga suki dito? Ano bang meron sa mga pagkain?" Tanong ko habang kami nag-aayos ng mga mesa. Tumingin siya sa akin, tila ba nag-aalangan. "Roque, may mga bagay na mas mabuting hindi na lang alamin, lalo na dito." Sagot niya na may bahid ng takot sa kanyang boses. Habang nagpapatuloy ang araw, lalo lamang lumalalim ang aking pagtataka. Hindi ko maiwasang isipin na may malaking misteryo ang bumabalot sa karinderyang ito. Ang mga babala ng aking tiyuhin, ang kakaibang iwas ng mga tao, at ang masangsang na amoy mula sa kusina. Sa aking pag-uwi, dala-dala ko ang bigat ng mga katanungan na walang kasagutan. Ano nga ba ang tinatago nila? Bakit parang may kakaibang kapangyarihan ang pagkain dito na nagbibigay ng kakaibang epekto sa mga suki? At bakit tila may takot sa mga mata ng bawat isa rito? Sa gabing iyon, hindi ko na naman maiwasang mag-isip. Tila ba may malaking palaisipan na kailangan kong malutas? Ang mga kakaibang pangyayari sa karinderya ay unti-unting nagiging mas malinaw, ngunit kasabay nito ay ang paglalim ng misteryo. Naisip ko marahil kinakailangan kong maging mas matapang at mapanuri. Hindi ako maaaring manatili na lamang sa dilim. Kailangan kong malaman ang katotohanan, kahit pa ito'y maaaring mapanganib sa mga susunod na araw. Sisikapin kong mag-imbestiga at alamin ang lihim na bumabalot sa karinderyang ito. Sa pagpasok ko sa 3 araw, may kakaibang tapang na bumabalot sa akin. Desidido akong malaman ang lihim na itinatago ng karinderyang ito. Maaga akong dumating bago pa man magbukas ang tindahan at naghintay ako ng tamang pagkakataon. Habang abala ang lahat sa paghahanda para sa umaga, nagkaroon ako ng pagkakataon. Nakita kong umalis si Aling Sisa at siniguradong walang ibang tao sa paligid. Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan ng kusina.
Pumintig ang aking puso sa kaba at sabik sa aking malalaman. Pagkabukas ko ng pinto, tumambad sa akin ang isang eksena na hindi ko inaasahan. Nakakita ako ng mga kaldero at kaserolang puno ng kakaibang laman. Hindi ito mga karaniwang sangkap sa pagluluto. May mga bahagi ng hayop na hindi ko maipaliwanag. At ang iba, hindi ko alam kung saan nagmula. Hindi ko maipaliwanag ang takot at pagkasindak na aking nararamdaman. Tila ba'y may malamig na kamay na humawak sa aking puso. Ang amoy na dati kong naaamoy ay mas matindi sa loob. Masangsang at tila ba'y sumisiksik sa aking lalamunan. Biglang may narinig akong yabag mula sa likod. Dali-dali kong sinara ang pinto at nagkunwaring naglilinis malapit sa entrada. Pumasok si Aling Sisa. May daladalang bagong supply ng karne. Tumangulang ako sa kanya, ngunit sa loob-loob ko, nagtatalo ang takot at kuryosidad. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Kinausap ko ang isa sa mga pinakamatagal nang nagtatrabaho doon. Manong, ano po ba talaga nangyayari dito? Ano yung mga bagay na nasa kusina? Tanong ko habang nanginginig ang boses ko. Tumingin siya sa akin na tila ba nag-aalangan. Roque, hindi lahat ng bagay dito ay para sa mga mata ng baguhan. Marami kang hindi alam. Sagot niya. Ang tinig ay puno ng pag-aalala. Ano po bang ibig niyong sabihin, Manong? Muling tanong ko. Hindi ko na mapigilan ang aking kuryosidad. Matagal siyang hindi sumagot. Tumingin siya sa paligid. Siniguradong walang nakikinig. At saka siya bumulong. May mga lihim dito na mas mabuting hindi mo na lang alamin. Para sa kaligtasan mo, Roque. Hindi na siya nagdagdag pa. Nagpatuloy siya sa kanyang gawain at iniwan akong nag-iisa na puno ng pagtataka at takot. Sa buong araw, hindi mawala sa isip ko ang aking nakita at ang mga salitang binitawan ni Manong. Ano nga ba ang itinatago nila? Bakit tila lahat ay takot magsalita? At ano ang kinalaman ng mga kakaibang sangkap na iyon sa mga pagkaing inihahain namin? Habang naglilinis ako sa likuran ng karinderya, may napansin akong kakaiba. May bakas ng mga paa na tila nagmula sa kusina, papunta sa likurang bahagi ng gusali. Dahan-dahan kong sinundan ng mga ito, na humantong sa isang maliit at madilim na silid. Dito ay may nakita akong mga sako at kahon na may kakaibang marka. Hindi ko alam kung ano ang laman. Ngunit may kutob akong may kinalaman ito sa sikreto ng karinderya. Pagbalik ko sa harapan, napansin kong iba ang tingin sa akin ng mga kasamahan ko. Tila ba may alam silang hindi ko alam at may takot silang baka malaman ko ito. Hindi ko na alam kung sino ang pagkakatiwalaan. Ang tanging alam ko, may kailangan akong malaman. At hindi ako titigil hanggat hindi ko ito natutuklasan. Sa pagtatapos ng araw, lalo akong naguluhan at natatakot. Ano nga ba ang tinatago ng karinderyang ito? At ano ang aking magiging papel sa pagbubunyag ng mga lihim na ito? Sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang lumalalim ang misteryo. At lalo lamang tumitibay ang aking determinasyon na malaman ang katotohanan. Habang nagpapatuloy ang mga araw sa karinderya, mas lalo akong naging mapanuri. Bawat galaw ng mga kasamahan ko at bawat pagkakataon na may mabubuking na lihim ay aking binabantayan. Nagtulungan kaming magtago ng mga kasamahan kong interesado rin sa paglalantad ng katotohanan.
Sa isa sa mga gabi, naglalakad ako papunta sa kusina para sa gabi kong trabaho. May narinig akong usapan mula sa mga kasamahan ko. Teka, alam mo ba kung ano ang ginagamit nila sa mga pagkain dito? Sabi ng isa. Wala akong ideya, pero malalaman natin yon. Sagot ng isa pa. Naisip kong ito na ang tamang pagkakataon. Sumabay ako sa kanilang paglalakad patungo sa kusina. Muling binuksan ko ang pinto ng kusina at lihim na nagmasid. Nakita ko silang dumating sa isang partikular na kaban. Kumuha sila ng isang supot na puno ng kakaibang laman. Ano to pare? Tanong ng isa. Hindi ko alam bro, pero kailangan nating malaman. Sagot ng kasama. Dahan-dahan silang lumabas at nagtungo sa isang silid na puno ng mga sako at kahon. Sa aming pag-aaral, napagtanto naming ito ang mga itinatagong sangkap na ginagamit sa mga pagkain. Ibinulgar ng isa sa kanila na ito'y mga bahagi ng hayop na may kakaibang kapangyarihan. Ang iba naman ay puno ng mga halaman na hindi karaniwan. Kasabay nito, nahuli kami ni Aling Sisa na nagmamasid. Ano ba itong ginagawa niyo? Bulong niya. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Nang hindi kami makapagsalita, itinulak niya kami palabas ng kusina at sinarado ang pinto ng malakas. Sa aming pag-uusap, napagtanto naming may malaking konspirasyon sa likod ng lahat ng ito. Ang mga sangkap na iyon ay hindi ordinaryo. At malinaw na may kinalaman ito sa misteryo ng karinderya. Tila ba ito'y bahagi ng isang ritual o seremonya. Desidido kaming magkaroon ng ebidensya at patunay para maibalita ito sa mga otoridad. Subalit alam naming ito ay hindi madaling gawin. Bawat galaw namin ay binabantayan ni Aling Sisa at lalo na ng aming mga kasamahan. Sa mga sumunod na araw, nagtulungan kaming mangalap ng mga ebidensya sa pamamagitan ng mga lihim na pag-aalboroto at mga pag-aaral ng mga dokumento. Natuklasan naming may mga pumapasok na tao sa karinderya na hindi kilala ng mga kasamahan namin. Sila ang nagdadala ng mga kakaibang sangkap at iniuuwi ang mga ito pagkatapos ng gabi. Isang gabi, matapos naming mangalap ng sapat na ebidensya, nagdesisyon kaming subukan ng isang huling hakbang. Sinubukan naming takasan ng karinderya at dalhin ang mga ebidensya sa mga otoridad. Sa kabila ng mga panganib, tagumpay kaming nakalabas at nagawa ang aming layunin. Sa wakas, nailantad namin ang lihim ng karinderya. Sinara ito at nawala na sa aking buhay. Ngunit ang mga karanasan na iyon ay hindi ko makakalimutan kailanman. Nakita namin ang malupit na katotohanan sa likod ng kakaibang pagkain at misteryong bumabalot sa lugar na iyon. Sa pagtatapos ng aming paglalantad, naisip kong ang katotohanan ay hindi palaging maganda. May mga lihim na mas mabuting manatiling nakatago. Ngunit sa aming paglalantad, nagdulot kami ng pagbabago. Hindi na kami muling babalik sa karinderyang yon at umaasa kaming makakamit namin ang katarungan para sa mga naapektuhan ng kanilang kakaibang gawain. Hanggang dito na lamang po ang kwentong aking ibinahagi. Maraming salamat po sa pagbasa nito at sa lahat ng nakinig. Ang inyong kaistorya, Roque. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento.
Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.